nagnenegosyo ka at tatanungin kita kung bakit ka ba nagnenegosyo, tapos sasabihin mo pera, mababaw, hindi ka tatagal. Alam mo kung bakit? Kasi sa mga unang buwan walang pera eh. Correct? Nakikita nyo na kung bakit yung iba sumusuko agad. Why so many are great starters but poor finishers? They become average all their lives. Sabi ko nga, the technique for you to be great, napakasimple. Do extraordinary things. Do things na hindi ginagawa ng iba. Gusto mo ng kakaibang resulta sa buhay mo? Dapat gagawa ka rin ng kakaiba. You want to be great? You face that head on. Stand up. Stand strong. Head strong. What you aim for determines what you see. Kung saan mo tinatarget, saan ka nakatingin, ayun yung nakikita mo. Titingin ka sa tuktok, ang makikita mo yung mga taong umaakyat din sa tuktok. Aabangan ko ang pag-akyat mo ng hagdan at sasalubungin kita sa tuktok ng tagumpay! Isipin niyo yun Okay lang ba magkwento? Ganito yung naiisip kong setup. Chinat ko kayo, guys, kape tayo. Tapos ngayon, 1,300 yung chinat ko, sabay-sabay kayo pumunta. So para tayo nag-uusap ngayon, Annalyn. Okay lang? Sa atin, Ryan, si Pelagio, ayan. Si Marina. Gusto ko yung pangalan mo. Kasi ako Marino. Di ba? Tama, di ba? Si Charito, si Eric. Boss Eric. Ayan. Si Katz. Okay, so para lang tayo nagkukwentuhan. Okay? So, bakit importante itong why na to? Why be great? Bakit? Kasi alam nyo kung bakit kailangan nyong alam ito. Ito yung sa tingin kong perfect explanation kung bakit. Ready na kayong malaman? Kasi alam ko maina ako sa person-to-person interaction. So nag-aaral ako mag-sales ang utak ko nga negosyante. Wala ka naman makakausap doon tungkol sa sales, so sino kausap mo? Salamin. So isipin nyo, ito yung setting niya. Papasok, yung mga kaklase ko, makikita ng ganun. Kinakausap ko yung sarili ko sa salamin, nagbebenta ako. Hindi mo ba namang tawaging saltik? Tapos, yung pera na kinikita ko sa barko, ang mindset ko noon, hindi pang nenegosyo ko ito Ang mindset ko noon, magiging jeepney mogul. Can everybody say jeepney mogul? Sabi ko, magkakaroon ako ng 1,000 na jeep. Although hindi naman ako doon napunta. Ibang negosyo talaga ako. Eventually, sa training and assessment ako napunta. Pero, everybody thought I was crazy. Sino dito ang nag-share na ng pangarap niya, tapos ang akala ng tao, baliw siya? Sa sobrang taas ng pangarap. Sabihin, parang napabaliw na ata ito Meron ba? Those people who told you that you were crazy. Kapag nagawa mo ang wildest ambition mo, these people who are doubters, people who would say, this person is going insane. Mga taong yan, sila mismo ang magsasabi na itong tao na to ay henyo dahil napatunayan niya ang pangarap niya ay pwede magkatotoo! My name is Mix Jose, and I am the CEO of Sign-Off Corporation. And today, I will teach you all the things that you need to know so that you would be great. So that your name will be remembered. So that you would change thousands if not millions of lives. Para saan nga ba ang buhay? Siyempre, para sa pagbabago. Siyempre, para sa contribution sa iba. At kung gusto mong maging great, gusto mong maging magaling, maririnig nyo to sa mga business coach Sabihin, know your why. Kaso pag sinare ko sa inyo to, handa na ba kayo? Ito yung tinatawag ko na mind-changing, world-destroying technique. Ready? Itong why, almost always accompanied with a question mark. Correct? It's a question. Question here is, kailan mo ba itatanong to? Kapag ikaw nagdenegosyo, maraming customer, tatanungin mo ba to sa Panginoon? Lord, bakit? Kapag ikaw ay nagpatawag sa boardroom, kompleto yung executives mo, lahat ng tao nagsimula ng negosyo with you, andun pa din. Walang problema, ang taas ng benta. Magtatanong ka ba sa Diyos? Lord, bakit? Hindi. I've always said this and I will always say it again. Leadership matters kapag ikaw ay dumadaan sa pinakamatinding pagsubok ng buhay mo. It only matters. Character matters. Leadership matters kapag walang benta. Leadership matters kapag merong disaster. Leadership matters kapag hirap ka na at nagtatanong ka na sa Diyos kung bakit. And you've got to be prepared with an answer. Kapag tinanong mo sa sarili mo yan, why aspire for greatness? Ba't pa ba tayo nandito? Bakit ko ba ito ginagawa? You've got to be prepared with an answer. Kung pwede mo pang i-itemize yan, kung magnenegosyo ka at tatanungin kita kung bakit ka ba nagnenegosyo, tapos sasabihin mo pera, mababaw, hindi ka tatagal. Alam mo kung bakit? Kasi sa mga unang buwan walang pera Correct?
Nakikita nyo na kung bakit yung iba sumusuko agad. Why so many are great starters but poor finishers? They become average all their lives. Sabi ko nga, the technique for you to be great, napakasimple. Do extraordinary things. Do things na hindi ginagawa ng iba. Gusto mo ng kakaibang resulta sa buhay mo? Abay, dapat gagawa ka rin ng kakaiba. Minsan kasi takot tayo sa kakaiba di ba? Anong pipiliin nyo? Order or chaos? Sige nga, taas ang kamay ng order. Sige, walang tama't maling sagot dito. Sige, taas ang kamay ng order. Alright, kita ko kayo sa likod. Sige nga, yung mga nasa likod, naririnig nyo ba ako? Sigaw naman dyan sa mga backers natin yan. Woo! Oh, yun. Okay, very good. Wala naman kasing tamang sagot. For me, both are good. Because order represents balance. Order represents routines and habits. Chaos represents opportunity. Meron bang 100% na kahit sobrang lupit ng marketing plan mo, di ba? Ang lupit ng research mo. Ang ganda ng business plan, sobrang elaborate. Inaral mo lahat. Product iteration cycle, 200 beses ko tong inulit. Life is not about avoiding the storms. It is learning how to dance in the rain. Life is not about avoiding storms, avoiding chaos, running away from problems. Hindi iyan. Ang tunay na sagot dito is kahit umuulan, kahit bumabagyo, nakatayo ka pa rin. Hindi yung, ay may ulan, takbo. Hindi. You want to be great? You face that head on. Stand up. Stand strong. Head strong. Brace up with your chin up. Ready for the upcoming storm. Ready for the upcoming challenge. If you want to be great, be sure to know why. Bilang negosyante, mabubuhay ka sa bagyo. Yung ibang tao, ang sarap ng buhay. Nanonood doon sa TV, may siguradong sahod. Ikaw, CEO ka. Dala-dala mo silang lahat. Lahat sila nasa balikat mo. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Gusto mo ba talagang maging mahusay? Gusto mo ba talagang maging magaling? You better be prepared with an answer. Kasi dadaan ka sa bagyo. In order for you to be great, you've got to accept that you are bad. Alam nyo ba, kanina, COO ng RDR Business Solutions. Kaya nagkita kami sa likod. Dito ba si Boss Wendy? Nagkita kami. Kinamayan niya ako. Pero nag-bisbump lang ako. Kasi alam nyo ba, kaya ako nag-teacher. Kasi meron akong fear of public speaking. To some, yung iba kong mga, dito, mga kasama. Pag tinanong mo sila, ninenervyos ka pa rin ba? To them, hindi. Ang tagal ko nang ginagawa eh. Pero, magugulat ka. Ilan tayo ngayon? 1,300. Mapaliit na crowd or mapalaki? These hands are always full. I've got to defeat the fear again and again and again. Paulit-ulit. Sino dito ang may takot sa public speaking? Meron ba? Ayan. Parehas tayo. Pero alam mo kung paano ka magiging magaling? I-accept mo na mahina ka at gagawan mo ng paraan. Walang greatness sa madali. Sino dito nakaakyat ng Chocolate Hills? Meron ba? Nakaputang buhol, nakaakyat. Meron? Nahirapan ba kayo? May service pa nga eh. If you dare to be great, then be prepared for the coldest temperature of your life. Aakyat ka sa Mount Everest. If you dare to be great, mumumanda kang mangalay. Kailan ba pumapasok ang kaba? Pumapasok ang kaba, pumapasok ang takot, kaya pumapasok din ang tapang. Harapin mo ang pinaka nakakatakot sa iyo. When you do what you fear, then the death of fear is certain. Do you really want to be great? Yes or no? Do you want to excel? Yes or no? Ito ang kailangan mong gawin. Kumuha ka ng weights, buhatin mo hanggang masanay ka. Tapos, sanay ka na. Magagaangan ka na. What then is the next task? Bibigatan mo na naman. Correct? 10 kilos. Masasanay ka. What happens to your body? It changes to be a better version of it. You become more toned, stronger, healthier. What do you do next? Hanap ka na naman ng mas mabigat. Pag titignan mo ang istorya ng tao, ano ba ang usually kalaban ng mga bida sa mga istorya ng mga nakaraang centuries? Kalimitan na nagiging kalaban ng isang knight at ng isang princess. And usually, ano ang nasa likod ng dragon? Treasure chest. Maybe the princess. To save the princess from the dragon. To save the kingdom from the dragon. The same way with the desolation of Smaug. Napanood? Diba? A dragon that is sleeping on a cave, ready to kill and destroy everything. Now you might say dragons do not exist. But I would say to you, it definitely does exist. Sir Mix, talaga ba? May dragon? Di nga. Meron. Alam niyo ba kung paano na-imbento ang dragon? Ang dragon ay ang kombinasyon ng lahat ng takot mo. Pangil. Kalaban natin yan bilang tao. Claws that are ready to swipe you with
just one hit, dedo. Apoy! Takot ba ang tao sa apoy? Yes. The dragon is the representation of your fear. And the stories that were created many, many centuries ago would start with an average person who dares to be great, who picks up arms, who gets the shield and the sword, journeys outside of the city in a place that is unknown, chaos, pagkakagulo, hindi sigurado, and faces the eternal dragon with his sword and shield. At ano nga ba ang laban ng isang ordinaryong tao sa isang malaking dragon? But ultimately, the hero faces the dragon head-on and succeeds. This is how legends are made. This is how people of importance are made. Sabi nga, no, nothing great has ever been achieved without the presence of great men. And great men are only great because they are determined to be so. Sa Tagalog, walang malupit na nangyari na walang lalaki or babae na magaling. At ang mga lalaki at babaeng nagiging magaling ay yung tanging taong determinado at sigurado na gusto niyang maging mahusay sa buhay. The first step is to determine your starting point. Tanggapin mo na may kahinaan ka. Ang tanong, anong gagawin mo sa kahinaan yan? Mananatili ka ba dyan or gagawan mo ng paraan? Ang laking representasyon yan na magiging journey mo patungo sa tagumpay. And naalala ko noon 2014 when I was trying to shift from working overseas as a seafarer to working as the CEO of my now company. Guys, walang tulog. Diyos ko, Diyos mio, Diyos ko po. Talagang pag naalala ko, hindi ko alam paano ko kinaya eh. 4 a.m. ka gigising, papasok ko ng trabaho ng alas 6, matatapos ako sa trabaho alas 2, magnenegosyo ako sa hapon, makakauwi akong alauna, gigising ako alas 4 for 3 consecutive years ito. And naalala ko noon, linapitan ko yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, hirap na ako. Sakit. Tapos alam mo yun, titingin, 3 taon ka ng pagod tapos ang layo mo pa sa gusto mong puntahan. Wala ka pa rin resulta. Pagod na pagod ka. Sabi kang hirap. And alam mo yung sagot niya sa akin, umaakyat ka. Yung hagdan mo kasi pataas. You're climbing. Mas matakot ka kung yung hagdan mo pababa. Mas matakot ka kung wala kang nararamdaman. Mas matakot ka kung komportable ka. Mas matakot ka kung wala kang nararamdaman. Pababa ka lang ng pababa. Ang tanong ko sa inyo, pataas ba kayo o pababa? So ready na kayo. Ready ka talaga. Are you ready to face your ultimate destiny? Are you ready to face the storm? And would you dance? Would you dance? Kahit bumabagyo? Yan ang gusto ko. Hindi mo dapat tinatakasan yan. Remember to aim for greatness. Dahil alam ninyo, at tatandaan nyo ito, what you aim for determines what you see. Uulitin ko yun. What you aim for determines what you see. Kung saan mo tinatarget, saan ka nakatingin, ayun yung nakikita mo. Titingin ka sa tuktok, ang makikita mo yung mga taong umaakyat din sa tuktok. Tumingin ka sa baba, ang mga kasama mo, mga taong nakatingin sa baba. And alam mo kung paano mo malalaman kung ang kasama mo nakatingin sa baba? Kapag sinasabihan ka ng payong kaibigan lang, bro, ha? Tama? Pag sinasabihan ka na, bro, baliw ka na ba? Kung ang kasama mo is yung mga tao, bro, tara, inom. Panay ganun ang usapan. Alam mo na nga makakasama sa'yo, pero sinasamahan mo pa din. Perhaps you're also looking down. Pero dahil andito tayo sa SuccessCon, alam ko nakatingin kayo sa taas. Alam ko may pag-asa ang puso mo. Tama? At alam kong determinado ka na may mapapatunayan ka sa buhay. Ikaw! What you aim for determines what you see. Totoo yan. At hindi mo makikita because tatandaan nyo, because greatness shames the weak. Anong ibig sabihin yan? Sila na mga sumuko na, nakatingin sa'yo. Sumusubok kang baguhin ang takbo ng buhay mo. Sumusubok kang i-transform ang pamilya mo, sagipin ang mga anak mo. At sila ay nandoon din sa same situation but they have already given up. Abel shames Cain. Makikita mo nga naman, diba? Na kung ang tao ay sumusubok kahit hirap, kung ang tao ay sumusubok at nakikipagsapalaran sa buhay kahit hindi sigurado, that will shame the weak. And they will try to kill and steal your dream. What your goal is to anticipate opposition. Tatandaan nyo ito. Opposition from friends. Sino dito ang may supportive friends? Which is, I'm happy for you. Meron ba? Meron? Okay. Sino dito yung pinagtatawanan pa ng mga kaibigan niya? Tapos yung kaibigan mo mismo hindi pa bibili? Meron ba? Nakakainis. Huwag ko ba ba't yan? Diba?
Tama. O pero ito ang mangyayari sa'yo ngayon. Gusto mong umasenso? Yes or no? Tatandaan mo, mas mataas ang pangarap. The greater you want to be, mas mataas din ang oposisyon, mas mataas ang laban, mas mataas na hagdan, mas malakas na ngawit, mas masakit, mas madaming iyak, mas madaming dugo. Humanda ka sa paparating na challenge. Pero alam mo ang sasabihin ko sa iyo ngayon, dahil nandito ka sa SuccessCon, aabangan ko ang pag-akyat mo ng hagdan at sasalubungin kita sa tuktok ng tagumpay!